At yun na nga no mga kabayan, tila walang kasawa-sawang mabukya itong Makabayan Black dahil nga sa panggigipit nga nila dito sa budget ng DOJ. Isang congressman na naman ang humarang dito nga sa budget hearing na itago na lang natin sa pangalang si Raul. At ang kanyang issue naman no mga kabayan yung dalawang scholar na NPA na sumurrender sa mga militar na bumaliktad pagkatapos ilabas sa press con at sinabing sila daw ay kinidnap at tinorture. Saan ka ba naman nakakita ng tinorture na di man lang iika-ika daw mga kabayan at wala man lang sugat? Obvious na mga kabayan na talagang planted ang pagkakasurrender nitong dalawang to na pinipilit nga nito ni si Raul na talaga daw inabdak ang dalawa at pinilit lang sumumpa na sila daw ay sumurrender. Tila baga nasa fairy tale land pa ang utak nitong si Raul. At talaga namang nakakamangha mag-isip ng mga bayan at pinipilit pa nga niyang tinorture ang dalawang batang scholar. Kaya ang gusto nga niya daw ng mga bayan tanggalan ng budget itong DOJ dahil bias daw. Mantakin nyo mga ganitong utak meron itong si Raul. Kaya tila baga tinawanan na lang siya nito ni Congressman Gonzaga at pinaliwanag na walang nangyaring kidnapping o abduction na ayaw namang tanggapin nitong si Raul. Sa tingin nyo kabayan, tama ba si Congressman Gonzaga na walang nangyaring kidnapping at pinapalabas lamang nitong si Raul? I-comment nyo nga sa baba at huwag nyo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin natin ng kabuuan ng video ito. Would the good sponsor yield to a few questions? Yes, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Ang unang topic ko po ay karugtong ng usapin ng Orion 2 ang dalawang kabataang kababaihan na inabduct ng AFP, dumaan sa illegal detention at hindi natin malaman lamang mga forma ng psychological or mental torture bago sila nilabas sa isang press conference para piliting magsalita bilang mga rebel surrenderies. Madam Speaker, gusto ko po munang sagutin with all due respect ang ilan sa mga punto na binanggit ng ating buting sponsor. Madam Speaker, ang narratives po dito ay hindi narratives between the AFP and some NGOs. Ang narrative po dito ay narrative ng AFP na kasinungalingan laban sa narrative mismo ng mga biktima ng AFP, Madam Speaker. Madam Speaker, alin ba ang mas may bigat? Ang affidavit na pinirmahan under duress while illegally detained sa loob ng military camp for 2 weeks sina Jed at Janila, o ang kanilang testimony habang sila ay nasa isang risky situation, pwedeng maging mapanganib yung sitwasyon at risk yung kanilang buhay habang kasama po nila sa isang press conference ang AFP na mismong nag-abduct sa kanila. Madam Speaker, to proceed to my question, nabanggit po ng PAO na baka may kinakatakutan ang dalawang kabataan. Hindi po mga bata, no? Mga kabataan na kaya mag-isip on their own, baka daw may kinakatakutan kaya nag-recant. Also, Madam Speaker, from the DOJ Secretary, na peer pressure daw sila, kaya sila nag-recant. Madam Speaker, for the record, ano po ba ang pwedeng naging pressure sa dalawang kabataan at time na sila naman ay nasa kustodiya ng militar? Sino po yung mga other forces na binabanggit na pwedeng nag-peer pressure sa kanila bago ang press conference? For the record, Madam Speaker, ano po ang tugon ng sponsor? Madam Speaker, yung kaso po ng dalawa, ay kaso po yan na maiingat po ang mga ahensya dyan. Kasi it's really a subject of, it is a hot issue today, human rights. Na, ang sabi namin kanina, dalawang version. Madam Speaker, the sponsor is not answering the question. I'm asking, ano po ang mga pwedeng pamamaraan na na-peer pressure po ang dalawa habang nasa kustodiya sila ng militar? Alam mo po, yung nandun pa,
Madam Speaker, I should not agree on the statement na andun sa kustodiya. Kasi ang Madam Speaker, kanina mismo nabanggit po ng sponsor na all this time nasa kustodiya po ng AFP yung dalawa bago sila nilabas sa press conference. So we have to be consistent, Madam Speaker. Madam Speaker, when we talk about custody, it entails curtailment of rights. Yung naman ang sinabi natin kanina, dalawang version yan. Kasi pag sumuko sila, there is no custody to talk about. Madam Speaker, again, hindi po nasasagot yung tanong. Move I to am suspend, asking, Madam Speaker. Majority Leader, Madam Speaker, I move to the suspend session. For session 3 minutes. suspended. Honorable Manuel is recognized to continue his interpellation. We'll have a rejoinder. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, nakita na po ng publiko, ng ating mga kapwa mambabatas, pati po ng ating mga viewers, na hindi po kayang panindigan ng DOJ ang kanilang sinasabi na na-peer pressure ang dalawang kabataang kababaihan. Because there would be no logical possibility in the realm of possibilities, Madam Speaker, na pwede pong na-peer pressure sila para bawiin kung ano man yung kanilang unang mga sinabi. Dahil all throughout that period, Madam Speaker, sila lang yung mga kabataang kasama yung isa't isa up to the point na nangyari ang press conference at sila on their own decision, taking that brave risk, ay isiniwalat ang katotohanan na inabduct sila ng militar. Now, Madam Speaker, to proceed to my next topic, nirequest po natin sa DOJ ang operational guidelines na ginagamit ng interagency panel para i-review ang drug war operations under the administration of former President Rodrigo Duterte. While we confirm na may mga natanggap po tayong ilang documents in response sa ating mga data request, hindi po kasama doon ang operational guidelines. When can we expect the DOJ or the Office of the Solicitor General to provide these documents? Mr. Speaker, I beg, what was the question? Madam Speaker, we requested for the operational guidelines being used by the interagency panel that is tasked to review the drug war operations under the Rodrigo Duterte administration. So when can we expect to receive a copy of those guidelines? Mr. Speaker, ito pa yung sinasabi nyo, revised operational guidelines of Administrative Order Number 35. Madam Speaker, Madam this is Speaker. different dahil po mas malawak ang scope ng AO35. It includes extrajudicial killings, pati po ang mga enforced disappearances, torture at iba pa. Ito, Madam Speaker, ang operational guidelines ay bahagi ng commitment ng gobyerno natin sa international community na i-review ang mga naganap na mga drug war operations. So, ito po ang ating hinihingi. Meron tayo. Madam Speaker, we will furnish the good interpolator the copy of the operational guidelines number 35. Madam Speaker, when can we expect to receive a copy of the document? Mr. Speaker, we will furnish them a copy of the good interpolator tomorrow morning. Duly noted, Mr. Speaker. On my final topic about the confidential funds of the DOJ family, kasi po for 2024 ang proposal ay almost $500 million pesos. And meron din pong 9-digit figure para sa 2023. Mr. Speaker, gusto ko lang itanong, during this year and the past years na merong confidential funds ang DOJ family,
nagpapasa din po ba sila ng mga dokumento as enumerated in section 6.2.3 ng Joint Circular 2015-01? Halimbawa po, liquidation report, nagpapasa po ba ang DOJ family? Mr. Speaker, yes, the DOJ has complied with the circular mentioned by the good interpolator. Mr. Speaker, how about certified copy of the check and paid disbursement voucher of the cash advance? Yes, Mr. Speaker, the DOJ has submitted the documents to the Commission on Audit. Mr. Speaker, documentary evidence of payments and certification by the head of agency. Mr. Speaker, what we can guarantee to the good interpolator that the DOJ has complied strictly to the joint circular. Mr. Speaker, by complying strictly with the joint circular, ibig sabihin po nun ay ang pag-comply sa lahat ng naka-enumerate na mga requirements as stated in the joint circular. So, check na po if what we are hearing is indeed true. Nagsubmit daw po ng unang dalawa. Ito po yung pangatlo, documentary evidence of payments and certification by the head of agency. Mr. Speaker, the Department of Justice has complied. They have submitted to the Office of the President, Office of the Speaker, and the Office of the Senate President. So everything that has been required in the joint circular has been complied by the DOJ. Mr. Speaker, kung sinasabing lahat ng requirements ay sinubmit, ang natitira po sa ating listahan, copy of the physical and financial plan for the use of confidential funds, copy of the accomplishment report and its proof of submission, and copy of the transmittal letter of the disbursement voucher and supporting documents. So lahat po ba nun ay naipasa? Yes, Mr. Speaker, everything that has been provided for under Joint Circular number 2015-01 has been complied by the Department of Justice. Okay, Mr. Speaker, I have no further questions, and with those responses, we will confirm with the Commission on Audit na nakapag-comply hindi lang ang DOJ pero lahat ng mga ahensyang may confidential and intelligence funds. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Kabataan Party List, Kong Manuel. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Bonifacio Basita of Party List One Rider for his quick interpellation. One Rider Party List, please proceed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, will the distinguished sponsor yield to my interpellation? Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, during the previous committee hearing, napag-usapan na po ito. Gusto lamang po nating bigyan din ang kahalagahan ng issue na ito na nangangailangan ng agarang atensyon at solusyon ng DOJ. But before I continue, Mr. Speaker, gusto po natin ipaalam sa ating lahat at sa ating mga kababayan na ang issue po na ito ay hindi may tuturing na problema at hindi may tuturing na kapabayaan po ng DOJ. Paglilinaw lamang po. Sa lumabas na datos ng DOJ, sinasabi po dito na ang conviction rate ng lahat ng criminal cases na isinasampa sa korte ay may mas mababa na 25%
mas mababa sa 25% conviction rate, Mr. Speaker. Sa mga hindi po familiar sa percentage, ang ibig sabihin po nito, sa bawat 1,000 kaso, criminal cases, 250 cases lamang po ang nakukonvict ang mga suspects at 750 cases ang napapawalang sala ang mga suspects. Sa illegal drug cases naman po, Mr. Speaker, sinasabi po ng datos ng DOJ from 2016 to July 2022, mayroon lamang 21% conviction rate sa illegal drug cases na may bilang po na 62,061 cases. While ang na-dismiss naman po ay tinatayang 229,332 cases. Masyadong malaki po ito, Mr. Speaker. Nabanggit din po dito sa nasabing datos ng DOJ na ilan sa mga dahilan ng mababang conviction rate sa criminal cases at sa mga illegal drug cases. Number 1, kawalan ng sapat na training at qualification ng mga investigators. Number 2, paglabag o hindi pagsunod sa chain of custody under Section 21 of Republic Act Number 165. And number 3, hindi pagsunod ng police authorities to observe proper procedure under the law. Mr. Speaker, distinguished sponsor, libo-libo nating mga kababayan ang nasasakripisyo at nagdudusa at maaaring nasisira ang buhay at kinabukasan ng kanilang pamilya. Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi po laruan ang buhay ng mahihirap nating mga kababayan na makalipas magdusa sa likod ng selda, pasensya na. Marami rin po ang natatanggal sa serbisyo at nakukulong ng mga kawani ng PNP dahil sa mga napapatunayang mali nilang trabaho. Napeperwisyo rin po sila at kawaawa rin ang kanilang pamilya. Nasasayang po ang oras at pagod ng mga prosecutors at mga judges ng mga korte. Resulta ng 20% conviction rate and 80% dismissed cases. Mr. Speaker, distinguished sponsor, dapat sana kung maisasayos ito, hindi masasayang ang oras at pagod ng mga prosecutors at ng mga court judges at higit silang magiging produktibo at epektibo. Mr. Chair, Mr. Speaker, distinguished sponsor, nais ko lamang pong itanong sa ating distinguished sponsor. Number 1, maaari po bang malaman ano ang effective measures, plans, and programs ng DOJ para masolusyonan ang problema na ating nabanggit? Mr. Speaker, maganda ho yung katanungan ng ating good interpolator. Kasi nakikita natin, even in committee hearings conducted by this body, nakikita natin yung kamalian ng mga law enforcement agencies, so to speak. Yung isang kaso lang na magkasama kami ni Congressman Busita nung sa kaso ng Pasay at saka doon sa yung kaso ni Kilaw, nakikita namin yung kamalian. Actually, yung trabaho po ng DOJ, trabaho po ng prosecutor, nandun po yun sa pangalawa. Hindi po siya ang stage 1. Ang stage 1 po, yung operation po ng police officers or law enforcement officers. Like for example, in one case, in the Pasay case, may hinuli yung police officers.
sabi nila, buy-bust operation. Pero yung testigo po, yung CCTV, ay nakikita namin na walang buy-bust operation. Kung magpa-file ng kaso yung police sa prosecution na yan, sigurado, madidismiss na yan. Pag makakalusot yan sa prosecution na yan, pagdating po sa korte, sigurado, madidismiss din yan. So, ibig sabihin, sa stage 1 pa lang may problema na tayo. Ibig sabihin, yung training ng police officer, yung sinasabing chain of custody, dahil hindi alam ng law enforcement agencies yan, lalo na law enforcement officers, sigurado, madidismiss yan. Yun naman pong sinasabi na yung police officers na hindi nagfa-follow ng standard operating procedure, how to conduct warrants of arrest, or how to effect warrants of arrest, how to effect search warrants, o how to conduct or effect buy-bust operation. Pag hindi alam ng police officer yan, sigurado palpak na sa stage 1. Ang tanong po niya, ano po ang measures na gagawin ng Department of Justice dyan? Kaya nung nakaraang buwan po, under the leadership of the good Secretary Rimulya, ilumabas po yung Department Circular number 20. Ano po yung Department Circular number 20? Ito po yung circular na pinalabas ni Department Secretary of Justice Rimulya. Yun po itong sinasabing case build-up. Itong case build-up, ano po ito? Ibig sabihin yan, si prosecutor ngayon will coordinate with the witnesses and the law enforcement agencies para sigurado si prosecutor na yung probability ng kaso ay talagang uusod. At ibig sabihin yan, itinaas po ang antas, ang kalidad ng trabaho ng prosecutor to the degree of reasonable certainty. Wala pong mapafile na kaso na hindi sigurado na kompleto yung ebidensya. Ito po ang measure na ginawa ng Department of Justice ngayon para maisagot at masagot yung pag-decrease, yung sinabing 21% lang conviction sa drug cases. So with this Department Circular na si prosecutor ay bababa, even talking to the witnesses and the law enforcement agencies, coupled with the trainings to be conducted by the DOJ, doon po sa police, doon po sa CIDG, PDEA, NBI, ay sigurado tayo, from now on, aakyat po yung conviction rate ng drugs cases, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished sponsor, dahil po ito ay malaking issue at ang end result, ang nahihirapan po ay ang DOJ, particular ang prosecutors and judges ng iba't ibang mga korte. Wala po bang balak ang DOJ na makipag-ugnayan sa PNP para ma-review ang kanilang parameters para sa Unit Performance Evaluation Rating na kung saan nakikita po natin na ang bawat police station ay may target accomplishment every week. Mr. Speaker, distinguished sponsor. Mr. Speaker, yan na po, sinimulan na po ng Department of Justice yung retraining, orientation seminar, education, para naman makumpleto yung abilidad at saka makumpleto po at maiangat yung standard operating procedure po ng kapulisan. So, rest assured, good speaker, Mr. Good interpolator, na may ginagawa po ang DOJ on that matter. Mr. Speaker, ang tinatanong ko po,